Sabi mo, sino ang lumabas sa kotse ni MVQ? Siya ang Secretary Song. Siya ba talaga? Song Kim niya. Hindi ba ikaw ang misteryosong asawa ni Gyu? Ano ang pinag-uusapan mo? Paano ako maaaring maging mahiwagang asawa ni Enid Gyu? Bakit ka lumabas ng kotse niya kahapon? Sinusundan mo ako. Sino ang sumusunod sa iyo? Lahat ng tao sa kumpanya ay nagkakalat ng chismis tungkol sa iyo na nang-aakit sa kanya. Hindi ito nagtatapos tama. Malaking misunderstanding ang lahat. Tumigil ka, tumigil ka, tumigil ka. Binigyan ako ni Gu ng biyahe pa uwi kahapon. Huwag maniwala o magkalat ng chismis. At may asawa na ako. Kung gusto mo si Enid Gu, sundan mo siya. Bakit palagi mo akong hinahawakan? May asawa ka na. Mas maganda kung ganito. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong hayaang makita ka muli kasama si Enid Gu sa labas ng trabaho. Ano ang mali sa taong ito? Direktor siya, matagal na hindi nakikita. Manager Sam, kumusta ka dito? Nakalimutan mo dahil lang sa iyo. Kakalabas ko lang ng bureau. Gusto mong bawiin ang Liu Group, hayaan mo muna si Song Kenya na umalis. Ito ang napagkasunduan namin dati. Songkin niya, ang aking kasalukuyang estado ay salamat sa kanya. Hayaan mo siyang umalis sa grupo ng pamilya. Oh. Song Kenya, kunin mo si MA mamaya. Ipapadala ko sa iyo ang address naman. Ako? May trabaho pa ako. Kung hindi ka pupunta, sino ang pupunta? Lahat ay abala. Hindi ka pa masyadong malaya. Bakit hindi mo sundin ang schedule? Si Ellie ay isang pangunahing kliyente ng aming kumpanya. Kung maantala ka, titingnan ko kung paano mo ipaliwanag kay M2. Sige, pupunta ako. Zubin, naintindihan, yan po. Nagising na ba si Amy Ellie? Nandito ako para sunduin ka. Kagandahan, sa wakas ito ang aking turn. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang aking mga kasanayan. Ikaw na! Tulong! Tulong! Ikaw ang isa, Jim. Dalhin ang rookie, ito ay MQ. Songkin niya, buksan ang pinto. Kantakin niya, bilisan mo at buksan mo ang pinto. Buksan ang pinto, Songkin niya. Ano? Kasama mo ba si Enid Gu? Songkin niya, ano ang nangyayari? Tingnan mo ang gulo na ito. Pupunta pa rin ba ako para mag-book ng kwarto? Gu, paano ka nakarating dito? Tumingin ng mabuti, medyo gwapo ka. Ano ang nangyayari? Mr. Go. Wala akong nakita. Wala akong nakita. Mukhang narkotikuhin siya. Makipag-ugnay sa city siya kaagad. Pumunta. Tingnan mo kung sino ang nasa loob. Tawagan ang pulis. Okay, Unit Group. Walang major. Ilang pampakalmang mababa ang dosis. Hintayin mong dumating ang manager. Pinakamainam na gumawa ng ilang psikolohikal na pagpapayo. CJ. Aalis muna ako, Unit Group. Kailangan. Engu ito ba? Ang aking tahanan.
Hindi ka ba nakakaramdam ng masama kahit saan pa? Kamusta? Maaari ko bang tanungin kung saan nakaupo si... Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Ang pangalan ko ay Song. Miss Song, hello. Bunod ka sa akin. Pasensya na. Nagkamali ka ba? Naghahanap ako ng EQ. Who? Miss, si Gu ay naghihintay na sa loob para sa'yo. Miss, sumunod ka sa akin. Miss Song, huli ka na. Pasensya na. May traffic sa daan. Diretso ako sa punto. Magsalita ka, gaano karaming dote ang... Dowry, dumating ka para sa isang petsa upang magpakasal, tama? Salita ka, 5 milyon ukay. Ano ang iyong pagpapanggap? Malamig ang puso, dominanteng si. Sabi ni tita, ang iyong mga kondisyon ay average. Matapang na mag-book ng isang pribadong silid. Sa totoo lang, iniisip mo na nagkakahalaga ka ng milyon-milyon. Mabilis na pumayag si Gyo. Marahil ay hindi maikli sa pera. Kung gayon, bakit hindi pumunta para sa good luck? 8,800,000. Ngayon gusto kong makita. Gaano katagal maaari mong panatilihin ang pagpapanggap na ito dating werto? May 20 milyon dito. Hanggang pumayag ang pakasalan na kukunin namin agad ang lisensya. Huwag mag-atubiling humingi ng kahit ano. Siguro sa pera na ito. Maaari kong ipagpatuloy ang aking Master's of Degree. Kung gayon, ano ang iyong mga kondisyon? Walang gantimpanan ng walang merito. Wala akong kondisyon. Pagkatapos ng kasal, hindi kami mag-abala sa isa disturbed visa. Ang 20 milyon na ito ay sa... May naaalala ka ba? Walang anuman. Henry Gu, sa tingin ko ay sapat na ako ngayon. Kung hindi, maaari mo akong iuwi. Sumakay ng taxi pabalik sa iyong salit. Gu, itong high-end na kapitbahayan, hindi ko alam kung paano makarating doon. Gumawa ka lang ng mabuting gawa hanggang sa iuwi mo ako. Kukunin kita ni Xiaobin. Salamat, Henry Gu. Magandang umaga, Yen Figu. Anong nangyari, Jim Gu? Ikaw ang nagpadala ng sungking niya sa hotel kahapon. Oh. Gu. Siya ay nadroga kahapon. And? May ganyan. Bakit siya nagpunta sa hotel? Maaaring ito ay... Gil, Ili ay darating kahapon. Kaya inayos ko na pumunta siya doon. Mayroon ba siyang anumang bagay kay Ili? Ang tao sa silid kahapon ay hindi si Ili kundi si Manager Zhang. Paano nga ba ito natataon lamang? Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Gu, hindi ko talaga alam na si Manager Sang pala iyon. Si Ili ay nasa hotel kahapon. Kailangan niyang may tumanggap sa kanya. Sa tingin ko, medyo libre ang sungking niya. Kaya naman itinalaga ko sa kanya ang gawain ito. Hindi ko talaga alam. Si Manager Sang ay nasa hotel din. Gu, maniwala ka sa akin. Sungking niya ay nagkaroon ng mga kontrahan sa Manager Sang. Baka sinasadya ni Manager Sang na maghiganti. Paano niya malalaman na pupunta si sungking niya sa hotel? Manager Sang ay may maraming mga subordinates sa kumpanya. Baka sila sa sinabihan nila, Gu. Kapag lubusan kong sinisiyasat ang bagay na ito, tiyak masusunugin ko siya. Sige, pwede ka munang umalis. Gu, kape mo. Kung wala nang iba, aalis muna ako. Maghintay, linisin ang gulo. Ang paglilinis ba ng opisina ay bahagi ng trabaho ng sekretarya? Naintindihan, Gu. Gu, may iba pa ba? Kung wala nang iba, maaari kang magpatuloy. Gu ay tapos na ang kanyang trabaho. Aalis muna ako. Oh, maghintay. Yitsa, pwede mo ba akong gawing kape? Ang isang ito ay medyo malamig. Gu, malamig na ang kape na ito.
Gusto ko ng bago. Naintindihan. Gu, mayroong isang dokumento na nangangailangan ng iyong ladat. Ano ang mali sa iyo? Bakit puno ang puso ko sa kanya? Gu. Waiter! Walang seafood beef. Palitan ng isda ng piniritong pipino. Walang inumin. Anyway, Gu, ganito rin ba ang pakikitungo mo sa ibang panauhin? Sino ba ang nag-order ng mga dish na ito? Anong klaseng okasyon ito? With group, mali ang mga pinggan. Magpapadala ako ng isang tao para baguhin sila kaagad. Ano ang nangyayari? Kahit na ang pag-order ng ulam ay hindi maganda. Ang paglabas sa iyo ay talagang malat. Jiwi, Jigu, pasensya na. Hindi ito ang aking order. Ito ay dapat na naihatid ng hindi tama. Papalitan ko sila kaagad. Chile. Ang restaurant na ito ay masikip. Nagkamali ang server. Magpapadala ako ng isang tao para baguhin ito. Tandaan na makipagtulungan. Aksidente rin ba ito? Dumating ka upang talakayin ang negosyo sa isang walang laman na bote ng alak. Ito, Mr. Lee. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari ngayon. Laging may mga aksidente, Jimmy Ali. Ang alak na ito ay inayos ni M. Mitigu. Ginagamit lamang kapag nakakatugon sa mga mahalagang kliyente. Nawasay maging masaya at masaya ang iyong buhay. Maligaya at kasiya siya. Ito kalahating tasa ay upang hilingin sa iyo ng isang masaya at pagtupad sa buhay. Ito ay tinatawag na pagkakaroon ng isang simula at isang pagtatapos. Makinis na paglalayag. Nais mong makinis na paglalayag sa iyong karir. Lahat ay maayos. Nakikita ko, iyon ang ibig sabihin. Well, ang magandang babaeng. Mabuti naman. Wala akong nakikitang problema sa kooperasyon ngayon. Magkita tayo ng madalas sa hinaharap. Mabuti, Jelly. Halika, uminom tayo. Ang alak ay mabuti, haha. Ano ang nangyayari ngayon? AAD ay napakahalaga sa aming kumpanya. Gu, hindi talaga ako. Songkin niya. Siya mismo. Sapat na! Wala nang magsasalita. Ikaw ang nakialam dito. Ikaw ay fired. Gu, huwag mo akong sunugin. Tingnan ang aking buong pusong dedikasyon sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Huwag mo akong sunugin. Gu, nakikiusap ako sa'yo. Gu, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong sunugin. Ang dahilan kung bakit ko ginawa ito ay dahil gusto kita, Jimmy Q. Uwi ka muna. Ako nandito lalasing. Sumulat ng 1,000 salita ulat para sa Zhaobin. Hindi na kailangan pumunta sa kumpanya pansamantala. Salamat, Jimmy Q. Jiho. Nabayaran ko na ang bill. Saan si Manager Zhao? Hindi pa siya dumarating. Hindi ko inaasahan na magiging bihasa ka sa kultura. Hindi mo alam. Alam ko, marami pa. Kung gayon, ano pa ang maaari mong gawin? Halika dito at sasabihin. Haha! Maglakas loob kang makipaglaro sa akin. Hulaan mo kung ano ang magagawa ko. Songkin niya, pumupo ng maayos. Kailangan bang iwi muna ni M with Gu si Secretary Song? Isinasaalang-alang ang sitwasyon, tiyak na kailangan muna siyang ipadala. Magmaneho ng maingat sa daan, maging ligtas. CJ. Darating si Gu sa bahay ni Secretary Song sa loob ng 10 minuto. Dating niya, gumising. 10 minuto hanggang sa bahay, gumising. Pasensya na, nagbago lang si Gu ng mga land sa kanyang sasakyan. Tapos na, lasing na siya. Sinasamantala ko ba siya? Zhaobin, gaano pa katagal bago tayo dumating? Darating kami sa susunod na intersection.
Sinya! Ano ang nangyayari? Auntie, kilala mo ba siya? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Ako ang kanyang tiyahin. Sinya, ano ang mali? Auntie, magpapaliwanag ako mamaya. Iuwi ko muna siya. Sige, ang batang ito. Paano siya makakalasing sa liwanag ng araw? Sumama ka sa akin. Mag-ingat ka. Sino ka sa kanya? Ako ang kanyang boss. Masyado siyang uminom ngayon habang sinasamahan ako sa mga social events. Sorry talaga. Ikaw ba ang boss niya? Salamat sa pagbabalik sa kanya ngayon. Marriage certificate. May asawa na ba siya? Nakamiting sa boss ay isang pangunahing kalidad ng isang parampatang sekretarya. Naapektuhan mo ang trabaho ko. Hindi ako pinapayagan ni Kunang umiti sa kanya. Gusto mo bang umiyak ako sa kanya? Gu, kape mo. Paano ito ay ikaw? May gagawin si Secretary Song. Tutulong ako. Ilagay mo dyan, pwede kang pumunta. Ben, tulong sa akin mag-book ng kwarto sa Jintai Hotel. DJ. Gusto kong magpahinga ng kaunti. Narito ang isang dokumento. Ibigay mo kay Gu. Ano ang karapatan mong utusan ako? Ikaw ang sekretarya ni Gu. Kung hindi ka pupunta, sino ang pupunta? Ano? Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Katapos ay mabilis na lumabas. Sige, pupunta ako. Nasa International Hotel siya. Pumunta ka dyan ngayon. Nanggap ako. HMPH. Paano kung tinanggap ka na? Isang batang babae na katulad mo. Bakit napakaraming pag-aaral? Pag-aaksaya ng aking pet. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Nag-ayos na ako ng laban para sa iyo kasama ang aking tiyahin. Magpakasal ka na agad. Itigil ang pagkakaroon ng maraming hindi makatotohanang mga pangaral. And with you, malapit nang dumating si Miss Song. Ayusin mo na. Pagkatapos ng hapunan, kumuha agad ng marriage license. Jake, hindi ka ba titingin sa itsura ni Miss Song? Paano kung hindi niya maabot ang expectations mo? Yu-chan. Ang pinakamalaking panghihinayang sa buhay ko. Hindi mo ba nakikita na nag-aasawa ka at may mga anak? Lolo, huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging maayos ka. Wala akong pakialam. Dapat kang magpakasal. Kung hindi, hindi ka magiging apo ko. Gawin ang sinasabi ko. Shoes, Mr. Will. With Gu, naalala ko na nagpunta ako para kunin ang isang tao kagabi. Ikaw ay narkotikuhin. Alam mo bang nadroga ako? Pinakilala akong pervert na gusto. Bakit ka nasa hotel sa oras ng trabaho? Siya ay si Jiayi. Sinabi niya sa akin na kunin si Ili. Ngunit paano ako napunta sa isang pervert? Pumasok ba ako sa maling kwarto? Hindi man lang makaya ang ganoong maliit na gawain. Tinatawag pa rin ang iyong sarili na isang perpektong sekretarya. Mukhang magtatapos ang ating kasunduan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Gu, hindi ko naman talaga kasalanan yun. Paano nga ba ito nagkataon lamang? Dapat may nag-set up NG trap herai frame ago. Kung hindi, paano ito nagkataon lamang? Pumasok ako sa isang silid na may isang sexual na mandaragit. Ako rin ay nagdroga at walang malay. May sense ka.
Haharapin ko ang bagay na ito. Magpahinga ka ng maayos. Nakilala mo na ba ang tao? Ano, Manager Zhang? Sige, naiintindihan ko. Medyo nauuhaw ako. Maaari mo ba akong tulungan na kumuha ng tubig? Tingnan mo ang aking dalawang kamay. Pareho silang may isang bagay. Kung hindi, ikaw. Itulak mo ako. Ikaw pa rin. Ano ang naaalala mo? Batang babae, ikaw ang huling pumasok kung gayon. Maghintay ng ilang sandali bago dumating. Saan nagmula ang matandang lalaking ito? Gusto kong lumabas. Kung nais mong lumabas, maaari kang pumasok sa Q-group anumang oras. Ito ay kawili-wili. Ikaw na ang huling pumasok. Siyempre, lumabas ka muna. Saan ka nang galing, batang babae na may dilaw na buhok? Wala kang karapatang magsalita. Ilabas mo siya. Sino ang taong ito na nangangahas makipag-usap kay Miss Jaya ng ganyan? Huwag kang lalabas, siya o biyan. Mukhang kayong dalawa. Ayaw talaga umalis. Katapos, pareho kayong umalis na Hey, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit mo itinutulak ang mga matatanda? Lolo, okay ka lang ba? Gusto niyang lumabas kasama ka, tapos kayong dalawa. Pagkatapos ay lumabas na magkasama. Isang batang babae. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Song Kinya. Narito ako para sa isang pakikipanayam sa Gibru. Naalala kita. O, ang appliance ay narito. Pumunta doon. Lolo, anong floor ang pupuntahan mo? Tulungan mo akong pindutin ang 32 degrees. Lolo, paano ka nakarating dito? Huwag ka pang magsalita. May isang batang babae ngayon. Ang pangalan niya ay Song Kinya. Haras siya agad. Hindi. Susunod na kandidato, Song Kinya. Tagapanayam, hello. Ang pangalan ko ay Song Kinya. Ikaw ay isang nagtapos mula sa Jinyan Tutorial University. Phil, wow. Hindi na kailangan ng interview ang taong ito. Iba ang interview niya. Ikaw na. Naghiganti sa insidente ng elevator ngayong umaga. Bilang isang naghahanap ng trabaho na hindi pa tinanggap, paano ka makangahas na sumigaw sa akin? Ayaw tanggapin. Idineklara ko tungkol sa bagay na ito. Natapos ang kanyang karera bago pa man ito titirang graduate. Lolo, anong ginagawa mo? Bakit biglang kinasuhan ng interview? Gawin mo lang ang sinabi ko sa iyo. Ang batang babae na ito ay maganda at mabait. Ang pagkuha sa kanya ay hindi makapinsala sa kumpanya. Ngunit ang pagsali sa kumpanya ay nangangailangan ng kakayahan. Sino ang pumupunta sa kumpanya ng walang kakayahan? Kung hindi mo susundin ang aking mga tagubilin, kukunin ko ang mga account sa iyo. Ang aking dakilang manugang na babae ay 3 taon nang nasa ibang bansa. Kailan mo balak ibalik siya? Hayaan mo akong makilala siya. CJ, Lolo, pangako ko. Hayaan mo akong kunin ang sungkinya na ito sa kumpanya. Mas maganda yan. Kailangan mo ring magsikap sa bagay ng aking dakilang manugang na babae. I want hindi tisiharagain sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Hindi kita kikilalanin bilang apo ko. Ang lolo ay nangangako na dalhin ang iyong manugang. Pero kailangan mong ipangako sa akin. Wala nang mga pagsabog na tulad. Alagaan ang iyong kalusugan. Haha, pakikinggan kita. As long as I can see my daughter-in-law sa loob ng 1 taon na ang nakalipas, hindi ako mag-aalala tungkol sa anumang bagay.
Ang iyong kumpanya ay isa rin sa mga nangungunang negosyo sa Giant City, di ba? Hindi ko inaasahan na magiging walang katotohanan ang tagapan. Ano ka pa rin? Aalis ka man o mananatili, nasa akin na ang Sige, kung gayon. Hindi ko nais na magtrabaho sa ganoong kumpanya. Sino ang songking niya? Ako ito, Yunugu. Personal kong hahawakan ang mga bagay ni Miss Song. Yang with you, bakit ka dumating sa personal? Ang isang maliit na bagay tulad ng isang pakikipanayam ay hinahawakan ko. Ikaw ba ay sungking niya? Andrew, kumusta? Ako si Song Kim-ya. Mukhang pamilyar ang taong ito. Bakit parang familiar siya? Ilang spots ang natitira ngayon? Wala nang interview spots ngayon. Ang songking niya na ito ay may mahinang karakter. Siya ay mayabang na bago sumali. Binawi ko na ang kanyang pagiging karapat-dapat sa pakikipanayam. Kung ganyan, Kailangan ko pa rin ng sekretarya. hayaan siyang magpatuloy sa pagsakay. Ang babaeng ito ay talagang nangahas na makipaglandian kay Enrico. Ipapakita ko sa kanya ang isang bagay o dalawa. Hindi ba ito ang bagong magandang babae sa kumpanya? Sino ka? Ano ang ginagawa mo? Ang babaeng ito ay mailubos na sa loobin. Lumabas ka sa aking landas! Ikaw na ang dirty pervert. Ano ang ginagawa mo? Pinamaan mo ako. Tulungan ng isang tao. Ito ay isang sexual na pandiligadi. Engu, matatag ka ba? Si Ihiku ay nasa trabaho sa oras ng trabaho. Pulling at tugging. Sumisigaw ng malakas. Anong uri ng pag-ugali ito? Gu, hinaras niya ako. Gu, siya ang unang nang-aakit sa akin. Enrico, maniwala ka sa akin. Hinaras niya ako. Maliit na fox espiritu. Tumatakbo sa flirt sa manager's hack. Umalis ka dito ng mabilis. Anyway, Gu, ang mga bagay na walang halaga ay maaaring hawakan ko. And, salamat sa iyong problema. Umalis ka na dito. Gu. Hinaras niya ako. Sa anong mga dahilan ako dapat umalis? Gu, maniwala ka sa akin. Siya ang unang nanlikalik sa akin. Gu, ang batang babae na ito ay masyadong mayabang. Hindi ko alam kung sino ang kumuha sa kanya. Kinuha ko siya. Gu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isinasaalang-alang ang aking mga taon ng serbisyo sa kumpanya. Ang mga taong tulad mo ay maaaring manatili sa kumpanya ng napakatagal. Ayokong makita ka ulit bukas. Dahil ikaw ang aking sekretarya, lumipat sa ika-negatibo 32 palapag pagkatapos. 32 di isahe. Bakit parang pamilyar ito? Naintindihan, Yang Gu. Pamilyar muna sa mga dokumentong ito. Magkakaroon ng mga bagong kaayusan sa trabaho mamaya. Maghanda ng maayos. Naintindihan, Assistant Sal. Gu, salamat sa pangyayari sa umaga. Ang guna ito ay talagang napakalamig pa rin. Hindi ko alam kung paano makikipag-ugnay sa kanya sa hinaharap. Mr. Yi. Magsisimula na ang pulong, naiintindihan? Sa pamamagitan ng paraan, Nasaan ang marriage certificate ko? Gu, bakit bigla mo itong naalala? walang anuman. Saan mo ito inilagay? Hanapin mo at ibigay mo sa akin. Mukhang nasa kabinet ang marriage, sir. Hanapin mo at ibigay mo sa akin. CJ. Sorry, Mr. Gu. Sorry, Mr. Gu. Okay ka lang ba? Hindi ko sinasadya. Okay lang, mag-ingat ka lang sa susunod. Sorry, Mr. Gu. Tulungan mo ako. Manager Zhang, huwag ikalat ang mga Direktor siya, paano mo maitatanggi na kilala mo ako? Kung nais mong manatili sa kumpanya. Natapos ay sumang-ay. Ano ito? Gusto kong umalis si Song King-ya sa kumpanya. Songking niya ay ang dahilan para... I was just fired sa pamamagitan Nenji, Mr. Gu. Direktor siya, ano ang gagawin mo? Tiyak na tutulungan kita. Gusto kong umalis siya. Gu Yu-chen. Gusto kong itaboy ang lahat ng mga kababaihan sa paligid mo isa-isa. Maaari ka lamang. Gu. Para saan ka dito? Dumating ako upang maghatid ng mga dokumento kay Iju. Karapat-dapat ka bang pumasok sa opisina? Direktor siya. Ako ang sekretarya ni Gu. Bakit hindi ako makapasok? Kaya ano? Sino ang nakakaalam kung anong mga underhanded na pamamaraan ang ginamit mo upang akitin si Eve? Panoorin ang iyong mga salita. Tumatakbo upang gawin ang mga bagay na iyon. Walang pinapayagan na magsalita tungkol dito.
Inihalo mo talaga ang mga pangalan ni Ili mula sa Tianjin Group at MLin mula sa Wii Group. Alam mo ba, ang aming kumpanya ay nakikipag-usap sa dalawang pangunahing grupo na ito. Ang pangyayaring ito ay direktang tumutukoy sa ating saloobin sa kanila. Paano? Sinusubukan mo bang sirain ang tiwala na itinayo namin? Imposible! Sinuri ko ang dokumentong ito sa Special Assistant Cell. Walang paraan na maaaring magkaroon ng isang error. Sinusubukan pa rin bang makipagtalo? Tingnan mo mabuti ang iyong sarili. Hindi ko talaga pagkakamali. Sumumpa ako na nakumpirma ko ang listahang ito sa huling pagkakataon at tama ito. Ano ang ginagamit ngayon upang sabihin ang mga bagay na ito? Magsalita. Ikaw ba ay isang undercover agent na ipinadala ng Shengshan Group? Hindi ko talaga pagkakamali. Kahit nandito si Enric Group, sasabihin ko pa rin ito. Anong mukha ang kailangan mong palakihin, AV Group? Sasabihin ko sa iyo. Ito ay isang krimen. Hindi talaga ako. Gusto kong makita si Enric Group. Dapat may sumusubok na i-frame ako. Ano bang pinagsasabi mo, Jingi Gu? Ang Song Kim Ya ay may kakayahang guluhin ang listahan. Siya ay dapat na isang undercover agent na ipinadala ng ibang. Talagang gusto niyang sirain ang relasyon ng aming kumpanya sa Wuyu. Enric Group, hindi talaga ako. Kinumpirma ko ito. Walang mga issue. Dapat may sumusubok na mag-frame sa akin. Pagkatapos kumpirmahin, saan ka pa nagpunta? Pumunta din ako sa tier. Dapat may nagpalit sa kanya doon. Suriin ang surveillance at malalaman ng lahat. Matagal lang nasira ang surveillance ng tier. Gu, nang dumaan ako sa silid ng saa, natagpuan ko si Manager Zhang na kumikilos ng may paghihinala sa loob. Ikaw na! Kumusta ka pa rin dito? Gu, may dumating ako para kunin ang isang bata. Inosente ako. Huwag mo akong akusahan ng mali. Suriin ang surveillance. Gu, matagal lang nasira ang surveillance ng tier room. And Gu, naayos ang surveillance noong nakaraang linggo. Mawag ng pulis. CJ. Gu, wala akong choice. Hayaan mo akong umalis. Nakikiusap ako sa iyo. May iba pa bang nagtuturo sa iyo? Walang sense. Ang surveillance ay dito mismo. Pauting kalukuhan. Tawagan ang pulis. Pumunta. Pumunta ka, ikaw ay fired. Bakit, Gu? Inosente ako. Narinig mo ba yun? Ikaw ay fired. Lumabas ng mabilis, Gu, kung ano ang eksakto. Bakit? Hindi pa ba natin nilinaw ang lahat? And Gu, ang iyong sertipiko ng kasal ay nawawala. Hindi ko alam kung may asawa pa siya. Bakit hindi mo tawagin ang asawa? And Gu, kahit isang marriage certificate ay maaaring gamitin sa diborsyo. Kalimutan mo na, umalis muna ang lahat. Narinig mo ba? Sinabi sa iyo ni Gu na umalis ka. Bakit nandito ka pa rin? Gu, bakit pa talaga? Nilinaw na ang lahat. Bigyan mo ako ng isang dahilan, DC. Hindi kailangan ni Gu ng anak na babae para sunugin ka. Masyado kang kasali. Lumabas. Ha? Kamusta? Kamusta? Pisa? Kamusta? Mesang. Ano ang mali? Umiiyak ka ba? Hindi, may nakita lang ako. Unhappy things. Okay, line up. By the way, Mr. G, may tanawagin kayo ba? Oh, wala. Hindi mali ang numero. Gu, kung may sasabihin ka, maaari kang magsalita ng direkta. Gusto kong tanungin kung nasa Giant City ka pa rin ngayon. Gusto kita makita minsan. Sa totoo lang, hindi ako, ang aking lolo ang gustong makita ka. Maaari mo bang samahan ako upang makita ang aking lolo minsan? Kaya kung bayaran ka o maaari kang gumawa ng mga kahilingan. Yes, Seth, hindi na kailangan. Gu, hindi ko pa nagastos ang pera na ipinadala mo sa akin dati. Sabihin mo lang sa akin ang isang oras. Hindi pa tiyak ang oras. Makikipag-ugnayan ako sa iyo mamaya, okay? Okay. Ikaw? May nangyari. May tutulong ba ako sa iyo? Aking boss. Pinaalis niya ako. MEQ, Jim Elio mula sa Shengshan Group ay malamang na dumating sa conpoint bago tanghali ngayon. Pwede na tayong umalis ngayon. Mr. G, ikaw ay boss talagang may mahinang paghuhusga. Ngunit maaari kang magtrabaho sa aking kumpanya. Hindi salamat, mas gusto kong subukan muli sa aking sarili. Narinig mo na ba?
Mukhang may asawa na si Q. May asawa na si Gyu. Sino ang... Bakit ngayon ko lang siya narinig? Tama, ang asawa ni Gu ay hindi kailanman lumitaw sa publiko. Siguro dahil masyado siyang pangit. Marahil siya ay mahusay na protektado ng Gyu. Song Xinyang, ikaw ang sekretarya ni Gyu. Alam mo ba kung sino ang asawa niya? Hindi ko alam, pero... Alam mo, saan nagpunta si Amy? Gyu, umalis na siya upang makilala si Eng Elio mula sa Shengshan Group sa isang huling minutong pag-aayos. Sige, salamat. Aalis muna ako. Palagay mo ba? Well, hindi niya alam kahit papaano pa, Tessa. Ano ang pinag-uusapan mo? Ito ay oras ng trabaho. Itigil ang pakikipag-chat at kumana ng maayos. HMPH! And with you, pinaalis ko na si Kim Liu. Sandali na lang, kukunin ko na ang kotse. Ito ang hangover medicine. Naisip ko na tiyak na uminom ka ngayon, kaya inihanda ko ito ng maaga. Gusto kong patunayan na maaari akong maging isang mahusay na sekretary. Anong tinatawanan mo? Hindi ako aalis. Mahuhulog ka rin sa pag-ibig. Drive. Karating ka na ba? Mag-park lang sa entrance at maglakad. Oh, Gyu. Babalik muna ako, Subin. Dalhin ang sekretarya sa bahay. Ito ay kaya late. Nakalimutan kong tumawag. Hindi na kailangan, Gyu. Maaari kong bumalik sa aking sarili. Sinabi lang ni M. Hishao na uminom ng sobra si M. Gyu. Dapat mong dalhin siya sa bahay ng mabili. Ayos na ang ulo ko. Gumagana ng maayos ang hangover medicine mo. Halika, sumakay ka sa kotse ko at umuwi. Sige, dadalhin ka ni isang sekretary. Mr. Yi, see you tomorrow. Tiyak na darating ako sa kumpanya sa work. Nakalimutan mo ang aming kasunduan. Bibigyan kita ng isang buwan. Anong kasunduan? Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan. Sino ang nagpasok sa iyo sa opisina ng C? Ikaw ba? Hindi ka dapat umalis sa Gibro. Sino ang nagsabi sa iyo na bumalik? Ikaw ba? Hindi ka dapat umalis sa Gibro. Sino ang nagsabi sa iyo na bumalik? Siyempre, sinabi ni Gu na bumalik ako. Kailangan ko siyang And Gu, ang kape mo. Walang gatas, walang asukal, walang yelo. Wala nang iba pa. Maaari kang umalis muna. Naiintindihan, Gu. Tawagan mo ako kung may iba pa. Alam mo ba? Kagabi nakita ko ang song secretary na lumabas sa kotse ni Enrique. Paano ang tungkol sa Enrique pagkuha song secretary bahay? Ano nga ba ang ibig sabihin ng song secretary? Siguro si Song Secretary ang misteryosong asawa ni Avery Dew. Ano ang pinagsismis mo? Hindi na gumagana. Malamang hindi niya ka. Kamusta? Lumipas na ang tao. At susubukan ko ang message ng Rasco later. Sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Tawagan ang higit pang mga bystanders. Kantakin niya. Maglakas loob kang umakyat sa kama ng boss. Gusto kong makita kung paano kahaharapin ni Ed Rescue. Sa oras na iyon. Hahamakin kayo nila ang kahabag-habag na ito. Uy, ano pa ang mayroon ka?
Ang aking asawa. Tumawid siya sa threshold ko. Gaano ka kalaki? O hindi talagang natulog ako sa boss. No way, binigyan ko si Songking niya. Sigu ay narkotikuhin at nawalan ng malay. Pero siya ninja. Ano ang mali sa iyo? Bakit mo lang siya sinunod? Talaga bang nahulog ako para kay Emmy ko? Okay. Anak, salamat sa Diyos, ligtas ang bata. Ano ang nangyari? Talagang pinasok mo si Xiao Deng. Kasalanan ko ito. Dapat pinigilan ko na siya sa labas. Kasalanan ko ang insidente sa pagbubuntis ni King Ming. Karapat-dapat akong mamatay. Karapat-dapat akong mamatay. But King, malapit ka na ba? Di talaga. Ano ba ang... Alam mo, ang aking pagdalo sa mga banquet ay limitado. Ang huling oras ay 3 buwan na ang nakakaraan. Tama iyan. Sa pamamagitan ng paraan, nandoon din si Eng noong panahong iyon. Nandoon din siya. Sa tuwing nakakaramdam ka ng masama, si Amy Gu ang nagsabi sa iyo na magpahinga muna. Maaga kang umalis sa 9 plans. Nakalimutan mo ba? Tabo ang... Higil ang pagsasalita ng kalokohan. Magmadali at sabihin sa akin kung ano ang gagawin mo tungkol sa suyaw. Pupunta ako, hanapin siya bukas at kumbinsihin siya na umalis sa city. Hindi na muling nakakagambala sa ating buhay. Huwag mag-alala, King Ming. Hindi na muling lilitaw si Suyao sa ating buhay. Tiwala ka na naman sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Sana hindi mo ako bigin. May kailangan ka bang dalhin sa akin? Hindi na kailangan. Si Pingpong ay kasama ko. Bumalik ka muna. Pangasiwaan ng gusto ang kanyang bagay. Nagtataka ako kung bakit mukhang pamilyar siya. Siya rin. Pumasok ka muna. Kamamatay lang ng mga magulang ko. Wala talaga akong puso na samahan ka upang makilala ang mga kliyente. Alam kayo. Sige na. Kamusta, leader? Mahabang panahon. Narinig ko ang asawa ni E. Jayang ay isang talentadong babae mula sa Binjiang Law School at siya rin ay isang kagandahan sa campus. E. Jayang, mangyaring dalhin si Jayang sa aming kawanihan mas madalas sa hinaharap. Halika, Liv Xiao. Paano? Liv Jayang. Songkin niya, kailan mo eksaktong plano upang matutulan ang factory work? Sinabi ni Gu na pumunta pagkatapos ng 3 oras at si Amy Fizeng ay dumating ng maaga. Kung hihintayin mo siya, paano mo susundan si Amy? Bakit hindi ako sinabihan? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ako narito upang ipaalam? Kamusta? Nawala na ang maliit na kahabag-habag na iyon. Sa loob ng 30 minuto, pumunta sa address na ipinadala ko sa iyo. Sungkin niya sa pagkakataong ito. Tiyak na sisirain ko ang iyong reputasyon. Tinanong ni Haobin si Song Qingyan na gawin siyang kape. Secretary Song, mukhang wala siya dito. Oras ng trabaho. Saan siya nagpunta ulit? Nagpunta siya upang talakayin ang negosyo kay Izeng. M. Zeng. Hindi ba? T3 p.m. Susurin ko. Ito ang aming mga kasosyo sa pakikipagtulungan. Halika sa mga lugar na ito, tulungan mo akong magpaliwanag. Tulad mo, inaakit mo ang aking asawa. Madam, mali ang pagkakaintindi mo. Dumating ako dito kasama si Eng Hizeng upang talakayin ang kooperasyon. Ang taong ito ay isang empleyado ng Yu Group. Di ba ako nakakita ng 2 malungkot na lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa trabaho sa isang Mabilis na
babaeng ito ang aking asawa. Halika. Tingnan mo, hinikalat ng babaeng ito ang aking asawa. Tama ba? Ginawa niya! Ikaw na! Ikaw ay kumikilos sa harap ko. Paano mo, isang magandang batang lalaki, nais na maglaro ng bayan? Ang operasyon na ito ay ginawa ni Tanjan. Isa siyang big hero. Akala mo ba talaga si Enrico? Gusto mo bang maging suporta ng seductress na ito? Tahimik ka. Zeng. Segundo ng siya. Kiusap, hayaan mo akong umalis ko. Ako ay mali, ito ay ang lahat ng kanyang kasalanan. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Kasalanan ko ang lahat. Alam kong mali ako. Pasensya na. Jimbit Gu, patawarin mo ako. Honey, kumusta ka na? Kasalanan mo ang lahat. Hindi ka ba natakot? Tension. Okay lang, hindi mo kasalanan. Maaari kang manatili sa kumpanya. Si Enric muna ang bahala sa lahat. Mula ngayon, dapat tayong magkaroon ng walang pakikitungo sa negosyo sa Zhao Group. Hayaan silang pangalagaan ang kanilang sarili. Kailangan ba talagang pumunta dito dahil sa akin? Tutal, isa lamang itong di pagkakaunawaan. Ikaw ang aking empleyado. Ang mga nang-aapi sa akin ay nakakainsulto sa aking grupo. Hindi ka ba magaling? Hindi. Gusto ko lang uminom ng isa pang baso ng tubig. Mukhang maganda ang bracelet ni Song Secretary. Oh, ang isang ito. Ito ay isang regalo mula sa aking asawa. I thought it looks nice, so I've been wearing it ever since. Ang sabi ko sa kanya. Mukhang nakakatakot. Hindi ko alam kung saan ito binili ng mura. Hindi ito mura. Naaalala ko na binigyan mo ang iyong asawa ng isang pulsera. Ito ay isa sa kanila. Paano makakalimutan ni Ego kung anong regalo ang ibibigay sa kanyang asawa? Paano kung hindi ko alam? Ikaw, bakit ka na naman tumatawa? Ikaw, gusto mo ba ng Song Secretary? Mahilig ka ba sa Song Secretary? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Emigu, hindi ko ginagawa ito. Pagkatapos ang BSBI? Ano sa palagay mo? Gusto ba niya ako? Hindi ko alam kung magugustuhan ka niya. Pero sa tingin ko, mas gusto mo siya. Ibig sabihin, medyo gusto niya rin ako. Gu, hindi ko alam iyon. Ngunit sa palagay ko, nagpapakita ka ng pagmamahal. Dapat mong itago ang lihim na ito, tama ba? Huwag kang mag-alala, Gu. Pupunta ako sa trabaho ngayon. Oh, okay. Talagang umiibig ako. Next week, may business trip ako. Song Xinya, sasama ka sa akin. Naintindihan ko. Hindi pa laging kinukuha ni Envy si Gu si Jia Jia noong naglalakbay siya dati. Bakit ang sungkin niya ay napaboran ngayon? Narinig mo ba? Sungkin niya ay gumagamit ng underhanded pamamaraan. Nakipagkita siya sa kanya ng ilang sandali sa tanghali na huli sa gawa ng asawa ni Envy Zeng. Anong kilos? Hindi siya nakikipagkita kay Envy Zeng upang talakayin ang isang pakikipagsosyo. Sino ang nakakaalam na siya ang supervisor na si Zeng? No wonder lagi siyang kasama sa business trips.
Kailangan niyang magkaroon ng ilang mga trip kahit na isang boss na maaari niyang akitin. Songkin niya. Dati, palagi akong sinasamahan ni Gu sa mga business trip niya. How dare you replace the position? Sa loob ng isang taon na ang nakalipas. Sinusundan ko lang ang mga kaayusan ni Enrico. HMPK, isang taong umaakyat. Amoy ng kama. Maging arogante. Kaya ikaw ang nagbigay kay Enrico ng gamot. Wala akong alam sa droga. Isang kaibigan ang nagtulak sa akin palayo. Kaibigan, tinutukoy mo ba ang server na nagkulong sa akin sa kwarto? Server, anong kalukuhan ang ibinubuka mo? Isasara ko ang bibig mo gamit ang dugo. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka. Hey, maghanap ng mas maraming mga tao upang magsugat sa gabi. Hanggat binabayaran niya ang presyo. Gawin ang anumang gusto mo. Enrico, ang iyong mga dokumento. Ilagay ang mga ito sa mesa. May iba pa ba? Enrico, ang taong nadroga sa iyo sa huling pagkakataon. Natagpuan mo na ba sila? Iniimbestigahan mo pa ba? Sa tingin ko, ang babaeng iyon ay maaaring si Jia. Parang may alam siya. At sadyang itinatago ito. Sige, bibigyan ko ng special attention. Ginang, saan ka pupunta? Ginang, saan ka pupunta? Mukhang malapit ka na. Sabay tayong maglaro. Sino ito? Kung umalis ka o sumunod sa amin, alam mo ba? Ano ang ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang aking telepono. Ibinalik na namin ang sayo. Anong ginagawa mo sa phone? Bigyan mo ako ng phone. Halika, talagang maglakas loob kung kunin ito. O hindi, I am messing up. Halika, bilisan mo, tumawag na ako ng pulis. Ano? Tumawag na ako ng pulis. Police. Ikaw, gusto mo bang tumawag ng pulis? Hintayin mo ako. Hugh, paano ito nangyayari? Sinje, tayo na. Okay, lenge kayo. Enrico, masyado kang nasaktan. Maghintay habang bumibili ako ng gamot mula sa parmasya. Huwag umalis. Umupo ka sa akin ng ilang sandali. Hindi ka ba natatakot na kapag umalis ka, babalik ang mga huligan na iyon? 2 tao ang binubugbog ako mag-isa. Tama, tama. Hindi kita maiwan dito mag-isa. Gu, paano ka napalo? Natatawa pa rin? Tira na. Enrico ay pinalo sa isang katangahan. Gu, tumawag na ako ng pulis. Kumusta naman ang mga sugat mo? Okay, lenge kayo. Chauvin, Enrico ay pinalo sa isang katangahan. Enrico, ang iyong mga tao ay ang lahat ng Calit House. Kung paano sila lamang singgilin forward tulad na. Iniligtas kita, ngunit pinagalitan mo ako. Pagkatapos ay maaari kang tumawag ng mas maraming tao. Kung hindi ko pa ito naiulat sa tamang panahon, baka pareho tayong nasaktan. CJ! Sungkin niya, hindi mo matandaan ang aking kabaitan, ngunit ikaw. Salamat. Masakit ba? Walang... Gu, Salamat, Special Assistant Sao. Paano mo nalaman na gutom ako? Binili ito ni Xiaobin para sa akin. Wow, ito ang paborito kong dumplings. Siyempre. kalihim song kung panatilihin mo ito up, Dim Gu ay mawawala. Oops, mali ang sinabi ko. Dim Gu, nagdulot na ako ng gulo. Enrico, hindi ka ba magmamahal? Paano kaya yun malinaw na gusto mo ako?
Hi! Gusto kita. Ew! Bakit lagi mo akong humingiti kung ayaw mo sa akin? Napapangiti lang ba ako sa'yo? Kung umiti ako kay M.A.'s how, ibig sabihin gusto ko rin siya. Hindi ka pinapayagang humiti sa kanya. Drew, anong uri ng dominanting si act ang inilalagay mo? Bye. Ito. Ibinigay ito sa akin ng aking asawa. Sa palagay ko, hindi ito maganda. Ang sungkian kian-an ay malapit ng maging 25. Pumili ng isang regalo para sa akin. Dapat kang pumili ng isang bagay na 10 beses na mas mahusay kaysa sa sirang pulseras na iyon. Mrs. Hua, ano sa palagay mo ang magandang regalo? Kung alam ko, hihiligin ko ba sa iyo na pumili? Kalimutan mo na. Bumili ka talaga ng parehong bracelet para sa asawa ko. Hindi rin maganda ang taste mo. Tingnan, ang lahat ng mga regalong ito ay pag-aari ni Idro. Sungkin niya tila nagiging 25. Sa totoo lang, binigyan siya ni Gu ng mamahaling regalo. Sinabi ko sa iyo sungkin niya ay pang-aakit sa Ihikidu at ngayon siya ay nagbibigay sa kanya tulad ng isang mamahaling regalo. Shenxia, hindi ba ikaw ang asawa ni Emil Cruz? Ano? Impossible. Sa palagay ko siya ay isang third party na nakakasagabal sa kasal ng ibang tao. Bakit si Emil Gu ay napakabait sa kanya? Pwede ba talaga siyang maging partner ni Enrico? Pero, ang iyong regalo sa aking desk, paano ito hitsura? Gusto mo ba? Hindi ko gusto ang mga bagay mo. Hindi ka. May birthday ka ba? Ano ang mali sa pagbibigay ko sa iyo ng regalo? Hindi ba 10 beses na mas maganda kaysa sa iyong murang pulseras? Drew, kami ay nasa isang superior-subordinate na relasyon at bawat isa sa amin ay may sariling pamilya. Binigyan mo ako ng isang mamahaling regalo sa opisina. Ano sa palagay mo ang makikita ng iba? Okay, ito ang aking pagkakamali. Hindi ko dapat dinala ang regalo sa opisina. Drew, kahit saan, hindi ko ito kukunin. May tanong ako para sa iyo. Ang isang batang babae na gusto mo tinanggihan ang iyong regalo, ano ang dapat mong gawin? Ito ba ay dahil ang regalo na iyong ibinigay ay hindi presentable o hindi ito umabot sa puso niya? Pero sabi niya, ayaw niya ng regalo sa akin. Ikaw ay infatuated sa kanya. Pero ramdam ko na gusto niya ako. Sa ganitong mga kaso, dapat kang maging direkta. Ang aking boss ay dinpursuing sa akin. Siya ay nagpadala sa akin ng maraming mga regalo ngayon. Tinanggap mo ba sila? Hindi, may asawa na siya. Hindi talaga siya disenteng tao. Sa palagay mo ba dapat ako? Huwag mo siyang ikumpisal. Siyempre dapat. Hindi rin ba siya mahilig sa iyo? Salamat sa iyong payo. Sa pamamagitan ng paraan, mangyaring huwag sumang-ayon sa na may asawa tao. Tambay muna ako, may nag-imbita sa akin. Mag-hang up muna ako, mayroon. May nag-invite sa akin. CJ! Ayon sa aming nakaraang kasunduan, 3 araw mula ngayon ay sasamahan mo ako sa bahay upang makilala si Lolo. Pagkatapos ay ipapaliwanag namin ng malinaw ang lahat. Pagkatapos ay pupunta kami sa tanggapan ng civil affairs sa diborsyo. Makalipas ang 3 araw, sobra na ang sinabi. Since we decided na mag-divorce, hindi ko na kailangang malaman ang mga sekreto niya. Ang taong ito, mas mabuti pang huwag siyang makita. Pag-iisip pabalik sa kapag ako ay gusot bilang ibang tao, ito pa rin ay nagbibigay sa akin chill. Kalimutan mo na, umuwi na tayo. Hayaan mo siyang tumakas. Anong ginagawa mo dito? Sungkin niya, gusto ko sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Gil, huwag kang magpanggap. Alam mo na ang lahat, di ba? Hindi mo ba ako gusto? And with you, tigilan mo na ang pag-arte. Tumingin ka sa aking mga mata at sabihin mo sa akin, hindi mo ba ako gusto?
Gusto mo rin ako, di ba? Gusto kita, so ano? Paano kung hindi kita gusto? Bawat isa sa atin ay may sariling pamilya. Ayaw akong maging kaaway ng iba. Ang balita ng interfering sa pamilya ng ibang tao. Hindi ka ba mag-divorce? May divorce din ako. Fake ang kasal na iyon. Nang panahong iyon, pinakasalan ko siya upang patatagin ang aking may sakit na lolo. Fake marriage din siya. Talaga bang Kenya? Sabihin mo lang. Gusto mo ba talaga ako? Ikaw ay nasa isang peking kasal. Kumusta naman kayo ng asawa mo? Nakakontak ka na ba sa kanya? Nagkontak kami sa isa ginawa di isa. Sumang-ayon kami sa diborsyo pagkatapos ng 3 araw. Nang panahong iyon, diniborsyo ko siya. Handa ka bang makasama ako? Parang overthought ko na. Naalala mo pa ba nung nagdroga ako kanina? Ikaw ba ito? I'm with you. Hindi ko talaga ginawa. Hindi ba ang babaeng si Song Kinya ay nagsasalita ng kalokohan? Inimbestigahan na ito ni Saobin. Hindi mo ba napapansin, Jim Higu? Hindi talaga ako. Paano ko maaaring gamot sa iyo? Ginawa mo akong nakatira sa Song Kinya para lang masira ang mga relasyon, di ba? Higu, maniwala ka sa akin. Wala akong dahilan para gawin ito. Ikaw ay Fard. Binibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Una, umalis ka sa iyong sarili. Pangalawa, magkita tayo sa istasyon ng pulisya, Jim Higu. Sapat na ang sinabi ko sa iyo. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, wala ka bang kahit isang maliit na tiwala? Sige na. Sa tingin ko ikaw. Ayaw ko ng responsibilidad, di ba? Sa Obin, gumawa ng isang kasunduan sa diborsyo para sa akin. Magdidiborsyo tayo sa loob ng 3 araw. Nagkasundo na ako sa sungking niya. Pagkatapos ng aming diborsyo, kami ay sama-sama. Sa totoo lang, gusto ni Gun na makipaghiwalay sa babaeng iyon. Kasal, marriage certificate. Kukunin ko na kumuha ng ito. Ito ay akin. Paano ito magiging sa iyo? Hindi ka man lang kasal. Ito ang aking pribadong effect. Ano ang karapatan mong guluhin ang mga bagay ng iba? Ano ang ginagawa mo? May marriage certificate dito. Ito kaya ang nawala sa iyo. Buksan ito at suriin. Buksan ito at... Crazy! Ano ang karapatan mong hawakan ang mga bagay ng iba? Sabi ko na sa akin. Tama. Nagkamali sa mag-asawa. Kukunin kita. Nasa community entrance ako. Okay, pupunta ako agad. Asawa! Ikaw. Hindi mo na ba ako nakikilala? Asawa. Hindi ka ba nagpapadala ngayon sa akin ng mga mensahe na nagsasabing hinihintay mo ako? Oh, tinutukso lang kita. Matagal na ako dito. Iba ka sa tunog mo sa telepono. Nag-aalinlangan ka ba na nililinlang kita? Siyempre, ang tao sa iyong telepono ay hindi katulad ng sa totoong buhay. Sige, since lolo, maghiwalay tayo. Hindi kita di-divorce, Per. Hindi ba dapat pumayag tayo sa divorce? Ngayon, nagbabago na ang isip ko. Kung hiwalayan kita, hindi ba mawawala ang lahat? Sige, bibigyan kita ng isa pang 30 milyon bilang kabayaran. Gusto ko ng 100 milyon. Ano ang 100 milyon? Ang iyong group ay napakalaki. Hindi ka maaaring magkaroon ng 100 milyon. Hindi ka katulad ng taong nasa telepono mo. Siguradong hindi ka asawa ko. Kung hindi ako ang iyong asawa, paano ko malalaman ang tungkol sa iyo? Kung hindi kita sinundan, paano kita makikilala dito? Tiyak na hindi mo ito sa iyong telepono. Duda ka pa rin ba sa identity ko? Ito ang kasunduan sa diborsyo. Dapat mong pirmahan ito kaagad. Hindi ko sipirmahan ang kasunduan sa diborsyo, maliban kung ililipat mo ang 100 milyong yuan sa aking account ngayon. Ikaw, Yetchen, anong pinagtatalunan mo? Lolo, ako ang iyong dakilang manugang. Oh, Ikaw ang aking dakilang manugang na babae. Ay, ang ganda talaga niya. Si Cheng at ikaw ay tunay na compatible. Lolo, Hindi siya ang iyong dakilang manugang na babae. Malapit na kaming magdiborsyo. Diborsyo! Sino ang nagsabi sa iyo na makipagdiborsyo? si Lolo Yichen ay nagbibiro lamang sa iyo. Wala kaming balak na diborsyuhin. Narinig mo yan, di ba?
Hindi ka diborsyuhin ng batang babae na ito at hindi rin ako sumasang-ayon kay Lolo na pinakasalan siya upang pasayahin ka lamang. Ngayon ako divorcing sa kanya at siya ay demanding 100,000,000 yuan sa kabayaran. 100,000,000? Lolo Yichen, siya ay lamang kidding sa iyo. Sinabi ko na dahil ayaw kong hiwalayan siya at hindi kami magdidiborsyo. Yusen, narinig mo ba yun? Ang babaeng ito ay hindi ka diborsyuhin at hindi rin ako sasang-ayon. Marami. Ano ang nangyayari? May nangyari ba o nagbago ba ang isip niya? Salamat sa pagtulong ninyo sa akin na alagaan ang aking asawa. Walang paraan, ito ang mahiwagang asawa ni Igyu, kaya iniutos si nag-uutos. Siya ang tunay na nararapat kay Igyu, hindi katulad ng mga ordinaryong tao sa atin. Sinisikap pa rin ng ilang karaniwang tao na umangat sa kanilang istasyon. Ang isang mababang tao na nakaharap sa orihinal na asawa, ang gayong eksena ay hindi pangkaraniwan. Tingnan kung paano ito pinangangasiwaan ng asawa ng opisyal ng bayan. Paano kaya niya maikukumpara sa kanya? Marahil ay gumamit ng ilang mga underhanded na pamamaraan upang akitin si Igyu. Mula ngayon, magtatrabaho ka sa Departamento ng Logistics. Saan mo nakuha ang otoridad? Siyempre, mula sa aking asawa. Alam ko, hindi ako sa tabi ng aking asawa. Dapat mayroon siyang ilang mga kababaihan sa paligid niya. Mas masahol ka pa sa inaakala ko. Isang taong katulad mo, maaari pa rin maging malapit sa aking asawa. Hindi naman ako commoner. Ang asawa ni Gu ay dumating upang harapin ka, ngunit tinanggihan mo pa rin ito. Ikaw ay walang kahihiyan. Ang asawa ni Gu ay napakaganda. Kung hindi mo siya naakit, hindi ka niya titin. Sige, pumunta sa Departamento ng Logistics at ipak ang iyong mga bagay. Huwag mo akong hayaang makita kang malapit kay Yuchen muli. Ay. Tunay na. Sige, huwag tapusin ang mga ito. Hindi ka maaaring umalis na yon. Kingya, ano ang mali? Bakit ka umiiyak? Nag-divorce ka na ba? Alam mo ba kung ano ang sinasabi nila tungkol sa Sinabi niya na inakit kita upang ma-promote. Sino ang nagsimula ng chismis na ito? Since hindi ka pa nagdi-divorce, saka ka na ikinasal. Hindi na tayo dapat mag-contact sa isa ni Morphe isa. Ang pagiging sa iyo, kukunin ko na laging makikita bilang isang scammer na seduced sa iyo upang makakuha ng na-promote. O Kingya, makinig ka sa akin. Babayaran po ang taong iyon at babalik sa akin, okay? Bumalik. Nasa departamento na ako ng logistic. Paano ako makakabalik sa iyo? Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta sa departamento ng logistics? Gusto ko lang lumayo sa inyo. Humawag ng ambulansya si Caobin. Kinumpirma ba nila na ipinadala si Song Qingya sa Departamento ng Logistics? And with you, dumating ang asawa mo. Paano siya nakarating dito? Sino ang nagbigay sa kanya ng otoridad na basta magtalaga ng mga empleyado? Hayaan ang matandang lalaki na siya sa atin kung sino ang nagsimula ng chismis at sunugin silang lahat. Ito ay MNQ. Qingya, kumusta ka na ngayon? Mas mabuti. Sorry, Qingya. Tiyak na maayos kong haharapin ang bagay na ito. Bigyan mo ako ng oras, okay? Bakit hindi ka nag-divorce? Nakahanda na ako ng divorce agreement. Ngunit nais ni Tom ang isang kabayaran sa 100,000,000 yuan. 100 million. Hindi ay kayo against a divorce. Maniwala ka sa akin, Qingya. Qingya, natanggal ko na lahat. Wala nang mga alingaw tungkol sa iyo muli. Gayon din, hindi ko kakayaan ang isang babae na tulad mo na magtrabaho muli sa kumpanya. Ang pagkakamali ko ay akusahan ka. Hindi. Kasalanan ko ang lahat. Tapos naghiwalay kayo. Hindi. And, hindi ka rin naghiwalay. Nag-aatubili ka bang umalis? Hindi kinanselan niya ang pulong, kaya hindi kami nagkita. Hinya. Tungkol sa diborsyo, makakahanap ako ng ibang paraan. Hintayin mo ako, okay? Esan, Naniniwala ako sa iyo.
And with you, naayos na ang telepono. Matandang asawa, naisip mo na ba? Ikaw, hindi ikaw ang asawa ko. Fake ka. Paano nangyari iyon? Ito ay malinaw na pandaraya sa telecom. Maraming mga pandaraya sa telecom ngayon kahit na nakawin ang mga numero ng telepono. Check mo ang phone number ko. Ang iyong telepono ay hindi ang nagtatapos sa 5,073. Yan ang aking account sa kumpanya, ang aking pribadong account para sa pakikipag-ugnay sa aking asawa. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Tumawag sa polis, Zaobin ay MQ. Hindi may humiling sa akin na gawin ito. Sino ito? Sa Ubin, hanapin ang taong ito para sa akin. Okay. Kamusta? Pasensya na. Meron akong ilang mga issue. Boses niya. Hindi ko sinasadyang masira ang petsa. I-reschedule natin ang petsa ng diborsyo. Upang maiwasan ang mga pagkakamali, pareho kaming magsusuot ng scarf. Bukas, hihintayin kita sa Time Coffee. And with you, miss, ikaw talaga siya. Kumusta ka dito? Pagkatapos umalis sa kumpanya, wala akong mapuntahan at naging waiter dito. Ah, Jim Figu, nandito na ang kape mo. Oops, sorry, Jim Figu, hindi ako masyadong pamilyar. Dadalhin kita sa banyo. Okay lang, kaya kong matulog mag-isa. Hayaan mo akong tulungan. Paano ka napunta dito? HMPH! Ang taong hinihintay mo ay hindi darating. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba naghihintay kayo, Chen? Nagkamali ka. Hindi ko siya hinihintay. Umalis na sila. Hey, Zhao is special na assistant. Ano ang Yuchen? Na-aksidente siya sa sasakyan at na-ospital. Kumusta na si Yuchen ngayon? Okay. Yuchen, kumusta na siya? Ano ang Yuchen? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Pupunta ako sa ospital para makita ang asawa ko. Hintayin mo na lang kung sino man ang gusto mo. Liu! Pwede mo ba akong pabalikin sa pamilya, Liu? Ay, gusto ko lang mabuhay. Nanatili sa tabi ko. Ang matandang Wang ay may pera at lubos niya kaming nire-respeto. Oo. Sino ka? Kumusta ang tinya? Kamusta? Hello, kailangan kong tumawag na. LQ, hindi mahalaga kung ano. Sa loob ng 2 oras, kailangan namin taasan 2,000,000. 000. Abisuhan ang lahat ng mga kawani ng pananalapi kaagad at ilipat ang lahat ng mga pondo sa aking account. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Humiling sila ng 200 yuan, ngunit binigyan lamang kami ng 2 oras. Sinusubukan na makapagpahinga kami at magdulot ng katuluhan. Dapat muna nating hanapin siya. Pagkatapos ay makapag-ugnay si Sekretary. So, Bilisan mo at ibigay mo sa akin ang lokasyon. Natagpuan ko ang lokasyon ko. Maaari kang magtaas ng 2,000,000 para sa kanya. Ngunit tumanggi na bigyan ako ng 100,000,000. Talagang nagmamalasakit ka. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Bilisan mo. 500,000,000, ilipat ito sa aking account kaagad. Tapos na. Pumunta sa West City Wharf. Bagong wharf, magmadali. Ew. siya ay isang beauty.
Sa palagay mo ba ay gagamitin niya ang 2,000,000 upang isave ang iyong buhay? Sino ang nagpadala sa iyo? Walang nagpadala sa akin. Narinig ko na ang Blue Group ay ang pinakamalaking nangungunang negosyo sa aming Giant City. Isang lamang 20,000,000. Paano siya, Guyo Chen, hindi dumating up sa mga ito? Darating ang mga pulis sa loob ng 2 bilyon. Magtatapos ka sa bilangguan. Hindi ka ba nagbabanta sa akin? Tingnan ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Kaya ikaw talaga ang tunay na game rescue. Ano ang sinabi mo? Hindi mo pa rin alam? Ang iyong asawa, si Guiuzi at ikaw. Ang maalamat na si Kin Rescue. Nakakatuwa na hindi mo alam na ang iyong kasosyo sa kasal ay bawat isa. May patas. Tadhana. Hindi kayo maaaring magkasama kailanman. Puno ka ng kalokohan, darating na si Guyo Chen. Tadaan. Gusto kong makita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Ang mahal niya, babae. Mabuhay. Anong parusa ang haharapin niya? Paano mo nalaman na ako ang asawa ni Gu? Haha! Diyos ko! Haha! Siyempre, ito ang marriage certificate. Alam mo ba kung bakit blanco ang marriage certificate? Nakita ko yung nauna. I can't see. Yushin. Masyadong nakakatawa. 2 taong nagkagusto sa isa tulad si isa. Ngunit determinado silang makipagdiborsyo. Haha. Makinig sa akin, ito ay isang peking kasal. Hindi kita dinaya, mangyaring maniwala ka sa akin. May contact ka ba sa kanya? Ano ang kinalaman nito sa akin? Hey. Ginamit mo ako upang akitin si Yuchen. Bakit ka noon? Dahil sa pera, siyempre hindi para sa pera. Alam mo ba, Songkin niya? Bago ka dumating sa pamilya ng Yu, ako ang pinakamalapit na tao kay Pangulong Gu. Ginugugol namin araw-araw sa kumpanya at ako ang kanyang pinakamay kakayahang kaalyado. Pag alam ng iyong hitsura, iyon lang, lahat ay nagbago. Gu Yuchen, talagang umibig siya sa iyo. Hindi ko ito pinapayagan, hindi ko siya pinapayagan na umibig sa sinuman. Noong nakaraan, kahit nakasama mo siya, ikaw lang ang subordinate niya. Hindi, imposible. Siguro nagustuhan niya ako dati. Lahat ng ito ay dahil naakit mo siya. Sa tingin mo, ang pag-arkila ng mga gawain sa trabaho ay dahil gusto kita. Sa palagay mo ba ay dadalhin ka niya sa isang paglalakbay sa negosyo? Ako tulad mo. Sa palagay mo ba ang pagiging mabait niya sa iyo ay nangangahulugang gusto ka niya? Hindi niya sinusubukan na i-frame ka, samahan ka, kumusta ka? Ipinagkanulong mo ba siya? Impossible. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sabihin ito ngayon? May paraan pa, haha. Ay, hindi ako alis. Hindi ako nagkakamali. Ang maling tao ay ikaw. Mali ka lang. Susubukan niyo to make Ryochin regret forever. Sa loob ng 1 taon na ang nakalipas, gusto kong makita niya ang mukha mo. Itigil ito! Itigil ito! Yuezhao, sa wakas ay nakarating ka na. Alam mo ba kung magkano ang hinihintay ko sa iyo? Siya si Jia. China. Ano ang mga hinihingi mo? Hayaan ang Kingya pumunta. Mahal na mahal mo si Songkian niya. Jen, Kingya. Okay ka lang, Kingya. Yun, Chen. Mabuti. Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala, Yuchen, hindi ko kahit nahawakan ang isang daliri talaga. Jia, ano ang gusto mo? Gaano karaming pera ang gusto mo? Maaari mong sabihin sa akin na ito ay libre. Hostage na ako dito. Hayaan ang Songking niya pumunta. Halika dito.
Nandito na ako. Hayaan sungkin niya pumunta mabilis. Yocheng, ikaw ay pa rin kaya walang muwang na ikaw ay madaling captivated sa pamamagitan ng ito babae sungking na. Masyado kang mangmang. Bakit lagi mo siyang naiisip? Hayaan siyang umalis ng mabilis. Kumilos ngayon, ang pulisya ay paparating na. Tinawagan mo talaga ang pulis. Paano mo matatawag ang pulis noong napakabait ko sa iyo? Ganyan talaga kagaling. Sama-sama tayong mamatay, okay? Pagkatapos ay maaari kong laging makasama ka. Paano itutunog? Miss He, sinabi mo na gusto mong mamatay ng magkasama dati. Nagbibiro lang ako tungkol sa aking pangatlong kapatid. Hindi ako makakalaro ng mga nakamamatay na laro sa iyo. Huwag kalimutan, kami ay 2 tipaklong lamang. Miss He, hindi talaga ako makakapaglaro ng nakamamatay na laro sa iyo. Alam kong wala kang tulong. Hindi na ako makakabalik sa kanila. Yichen, pupunta tayo. Nanay! Oh, okay. Langan, Hindi ko sinasadyang masaktan si Auntie. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Jaya, bigyan mo ako ng kutsilyo. Magpahinga ka muna, okay? Ayos lang. Ako muna bahala. Magkaroon tayo ng tamang pagpupulong mamaya. Yocheng, hindi ko sinasadya. Hindi ko ibig sabihin na sagutin si Yochen sa layunin. Siya! Jaya. Hindi dapat ganito, walang escape. Haha. Ikaw gising ka na. Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Pa rin sa sakit. Sobrang sakit ng kamay ko, hindi ko man lang maigalaw. Nahawakan ko ba ang sugat? Hayaan mo akong suriin. Sige, Guyochen, niloloko mo ako. Nahawakan ko ba ang sugat? Masakit. Hindi ko hawakan ito. Ngunit, gusto kong hawakan ka. Nilinlang mo ako, o aking Diyos. Nahawakan ko ba ang sugat? Masakit. Hindi ko na ito gagalawin. Ngunit, gusto kong hawakan ka. Yes, Seth. Bilisan mo. Oh, tama. Sa araw na iyon sa Moray House, Jia, may sinabi ba siya sa iyo? May sinabi ba siyang hindi ka nais-nais? Pasensya na. Okay, Leng. Lahat ng ito ay chismis. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Ako, naniniwala ako sa iyo. Kingya, magpakasal na tayo. Bakit ayaw mo akong pakasalan? Hindi ka pa rin ba nagdi-divorce? Ang taong iyon ang nagpadala ng isang bagay kay Ting. Siya ay peking mula sa simula. Ni hindi ko nga siya kilala. Minsan ko lang siya nakita sa loob ng 3 taon. Hindi ko alam ang pangalan niya o kung ano ang itsura niya. Oh, nakita ko. Hindi ako naniniwala, ginagawa mo. Kung hindi ka naniniwala, sabihin mo. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba o hindi? Pinasasalamatan mo ba ako? Salamat. Alam mo, naniniwala ako kay si Chen. Ano ang mali? Hindi mo sinabi sa akin na nasaktan ka. Sabi mo, Zaobin, sinabi lang niya sa akin. Ano ang mali? Walang anuman, Lolo. Mukhang pamilyar ang babaeng ito. Pinakilala na ba tayo sa isang lugar? Lolo, hindi mo ako naaalala. Oh, matanda na ako. Hindi ko maalala. Naalala ko ang isang maliit na bagay, Lolo. Naaalala mo ba noong pareho kaming itinulak ng isang masamang tao sa elevator? Tama ang elevator. Naalala ko.
Elevator, ikaw ang mabait na batang babae. Ano na naman ang pangalan niya? Ito ay isang bagay tulad ng sungking niya, karapatan-karapatan. Lolo sungking niya, nabanggit mo sa kanya bago, paano mo makalimutan? Sinabi rin sa akin ni Lolo. Kailan ko ba nasabi? Sa oras na iyon, sinabi sa akin ni Lolo na may isang clumsy girl na binubog sa kanyang unang araw. Kuya Chen, sabi mo clumsy ako. Hindi ako ang nagsabi nito, si Lolo. Paano nangyari iyon? Hindi na ako matatawag ni Lolo na clumsy. Hindi clumsy, hindi clumsy. Ang batang babae na ito ay nangangailangan ng isang uri ng mukha. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kaligayahan? Ikaw maliit na brat. O ang aking manugang. Lolo. Ang taong iyon ay hindi ang iyong manugang na babae. Siya ay isang pandaraya. Panloloko. Ang iyong manugang. Nasaan siya? Divorce ay dapat na naka-address ka agad. Kukunin ko na makipag-ugnayan sa kanya ngayon. Sir, pupunta ako sa banyo. Ay, Hindi na kita hinintay last time. May mga dahilan din ako. Mag-reschedule tayo. Walang problema. Pagkatapos ay magkita kami sa Civil Affairs Bureau makalipas ang 3 araw. Magsuot ng itim na damit. Walang pulong ang hindi nakikita ang bawat isa 3 araw mamaya. Kinya, ano ang mali? Hindi ka ba magaling? Kasalanan mo ang lahat. Pinakakain mo ako ng prutas. Hindi ba yun ang gusto mong kainin? Kung ipinakain mo sa bibig ko, paano hindi ko makakain? Ano ang mali? Hindi mo man lang tinanggap yung birthday gift na binili ko para sa iyo last time. This time, kailangan ko na siyang i-make up sa inyo. kung gayon, Jim Wei, ano ang ibibigay mo sa oras na ito? Sa kumpanya o sa inyong tahanan? Kung saan mo gustong ipadala ito. Kung ang sino man ay nangangahas na magkalat ng mga aningaw, mapapatalsik ko silang lahat. Pero hindi pa kami nagdi-divorce. Itinuturing ba natin ang pandaraya na gaya nito? Hindi ba pagkatapos pareho tayong nagiging anak ng pamilya ng isa? Paano kung malaman ng iba? Kinya, tiwala sa akin, ako ay tiyak na makakuha ng diborsiyado. Bakit ka tumatawa? Naniniwala ako na gagawin mo ito sa oras na ito. Dumating na ba tayo? Ano ang isang pagkakataon, Bro? Nandito ka para makipaghiwalay. Paano ka napunta dito? Siyempre, nandito ako para makipaghiwalay. Bakit ka natatakot na makilala ko ang asawa mo? Hindi ko lang natapos ang divorce papers at agad na ikinasal. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng aking asawa. Mas maganda ang asawa ko kaysa sa iyo. Makikita mo kapag dumating siya. Hindi na ako makapaghintay na magpakasal sa iyo. Hey, honey, nandito ako. Matagal na kitang hinihintay. Paano ang tungkol dito? Nagulat. Maghintay. Isang sandali. Hayaan mo akong mag-isip. Kailan mo nalaman, Sabi niya sa akin. kaya tinatago mo ito sa akin sa lahat ng oras? Paano ang tungkol dito? Nagulat. At least ikaw yon. Hindi na kailangan. Ano ang mali? Hindi ka ba comfortable? Hindi ko alam kung bakit ako nagkakasakit ulit. Halika, dadalhin kita sa ospital. Teka, may mali talaga. Hindi ka magiging buntis! Ano ang mali? Buntis ba si Ang? Magandang balita, Kinya. Ako ay magiging isang ama. Kapatid na babae in law, hindi ko pa nakita ang departamento ng proyekto ni Emmy. Naniniwala ako sa kanya. Palagi niyang ginagawa ang lahat ng bagay ng perpekto o well.
O, Zaobin, bakit hindi ka muna kumain? Hindi, Jentigo. Hayaan ang mga kapatid na babae-in-law kumain. Lumang asawa, bakit hindi mo subukan ang lason muna? Ha? Aha. Order takeout, order takeout. May asawa na siguro at Secretary Song. Ano? Si Secretary Song talaga ang pumalit? Paano? Niniwala ako na ang Secretary Song ay ang mahiwagang asawa. Song, handa na ang kape mo. Magdagdag ng asukal o hindi. Sobrang sweet ng kape. Lumipat ako sa bago. Sa pagkakataong ito ay hindi matamis, ngunit ang upuan ay masyadong matigas. Bumili ng bago. Masyadong maliit ang opisina. Yes, at palitan ito ng mas malaking bukas. Secretary Go, linisin ang gulo. Okay. Ang mga labi ng aking asawa ay maalikabok.